Hello guys! Welcome sa Encourage 888. So ngayon titingnan natin kung ano yung energy ng person mo sa ngayon. Okay? So be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. So ngayon itatanong natin ano yung energy ng taong iniisip mo. Okay? Ayan. So start na tayo. Give me the message. Ano ba ang energy ng taong iniisip mo sa'yo? Give me the message. Ano yung energy niya sa'yo? Give me the message. Ano yung energy niya sa'yo? So, meron kang Lovers Reverse, Page of Pentacles Reverse, Knight of Pentacles. So, dito, meron nakikitang Gemini, Taurus, Virgin, Capricorn, Libra and Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. So, meron din nakikitang malakas yung Taurus. So, yung iba sa inyo dito, pwede merong magkadiling dito na air sign. Malakas kasi yung air sign, Gemini, Aquarius, and Libra. Pero ganun pa man, magbasa na lang tayo sa energy. Okay, so start na tayo. So, dito, lumabas itong The Lovers Reverse and itong Page of Pentacles Reverse. Sa inyong dalawa, itong taong iniisip mo, pwedeng hindi kayo nagkaintindihan or hindi kayo nagkaunawaan dito, Lumalabas kasi nagkaroon kayo ng emotional distance sa isa't isa. Or pwede ring meron dito mga desisyon na alam mo yun, para sa'yo mahirap gawin, para sa kanya mahirap din gawin, okay? Posible hindi pa siya malinaw sa kanyang nararamdaman dito, okay? Parang hindi pa niya maintindihan kung ano ba yung mararamdaman niya sa sitwasyon ninyo, okay? Kumbaga dito, lumalabas kasi din dito na kulang din tong taong iniisip mo sa focus. Pwedeng hindi pa siya handang magbigay ng konkretong effort sa'yo. Meron siyang mga plano dito na hindi na isa sa katuparan pa, okay? So, lumabas ito na ito Pentacles, Page of Pentacles, and the Wheel of Fortune. Reverse, Kumbaga dito, kahit alam mo yun, kahit mabagal yung nangyayari, gusto niyang, alam mo yun, maging maingat at praktikal. Para bang mas gusto niya munang yung kung kikilos man 'to, gusto niya yung sigurado. Hindi siya yung klase ng tao na magmamadali, gano'n. Kumbaga malakas yung earth sign, okay? Andun sa moment na kalmado lang, hindi siya nagmamadali. So dito, posible may time na naki-curious din 'tong taong ito tungkol sa'yo. Maaaring nagmamasid siya sa'yo or sabihin na gusto niyang malaman yung nangyayari sa buhay mo. May time na nag-iisip 'to kung ano ba, magpaparamdam ba ako sa taong ito or lalapit ba ako sa kanya, gano'n, okay? Gano'n yung energy ng taong ito. Kasi kaya gano'n yung energy niya, may pakaramdam kasi 'tong tao na 'to kaya medyo alinlangan siya dito kasi dito sa Wheel of Fortune, pakiramdam niya kasi hindi pa ito yung right timing or hindi pa pabor sa kanya yung timing. May mga bagay na parang hindi umaayon yung gusto niyang mangyari, alam mo yun?
So, dito 'no, para bang unti-unti nitong binibitawan yung mabibigat na problema dito sa Ten of Wands reverse ano. Para bang unti-unti niyang binibitawan yung bigat, bigat na problema, yung bigat ng emosyon, gano'n. So, lumalabas gusto gusto ng taong ito na alam mo yun, na gumaan na yung situation niyo. Kaya lang ito yung malaking ano, malaking realization niya itong si The Tower ano. Kasi meron akong nakikitang biglaang pagbabago sa kanyang pananaw. Maaari ring meron 'tong mga pangyayari pa na para bang nagpagising sa kanya, okay? So, lumalabas na itong taong ito, para ba siyang nasa process ng paghilom dito sa Ten of Swords. Para ba siyang, alam mo yon, bumabangon mula sa masakit, sa pagkabigo, sa pagtatapos ng isang mahirap na pangyayari sa inyo, okay? Para ba siyang ganun dito. Kaya pagdating sa Seven of Pentacles, kaya itong taon ito na para siyang matyagang naghihintay dito. Para bang pinag-iisipan niya kung sulit pa bang ipagpatuloy yung connection na to or yung maging sitwasyon ninyo, okay? Andun siya sa pagtsatsaga, yung bang tipo na, ano ba, magtsatsaga pa ba ako mag-intay? Ganon, okay? So, dito ano, sa Empress Reverse, maaaring nakakaramdam din to ng kakulangan sa pag-aalaga sa sarili ba? Para bang kulang siya sa yung pagmamahal sa sarili, ganon. Pagdating kasi sa kanyang emotion, imbalance siya. May time din na nakakaranas to or nakakaramdam ng mga insecurity, okay? So, Queen of Swords and the King of Swords. Alam mo, itong taong iniisip mo, mas ano siya, tawag dito, yung bang tipo na mas nagiging siyang logic sa kanyang emosyon na ano. Gusto niyang maging malinaw at tapat sa kanyang mga desisyon. Kaya dito, matatag kasi yung isip niya rito. Nag-a-analyze siya ng mabuti sa sitwasyon ninyo ha. Hindi siya yung tipo na pabigla-bigla na walang plano, hindi ganoon. Para bang ina-analyze niya yung bawat gagawin niya, kung ano yung kahihinatnan, kung gagawa siya ng pagkilos sa'yo, ganon, nag-a-analyze siya. Hindi siya yung klase ng tao na walang plano. Nag-a-analyze siya ng mabuti rito bago gumawa ng hakbang or bago kakausapin. Ganon, sobrang maingat. Ganon yung energy niya, nagiging maingat. Ayan. So, dito, no, Ace of Wands, King of Pentacles, upright. Pareho sila naka-upright dito. Kung titingnan sa Ace of Wands, para bang nagkakaroon to ng mga bagong idea. May bago siyang inspirasyon or pwede rin meron siyang pagnanais na magsimula sa panibagong kabanata. Alam mo yon. May posibilidad din na pwedeng umaksyon to or pwede rin bagong communication yung mangyari sa taong ito. Pero yung iba naman sa inyo, mas nakatuon kasi to sa stability, trabaho, pera, at sa pangmatagalang seguridad, okay? Gusto niya maging responsible. So, Four of Swords and the World reverse. Kung ba dito, no, kailangan niya muna magpahinga sa Four of Swords. Kailangan niya mag-isip-isip. Pero kung tutuusin, ano, hindi siya nagmamadaling kumilos dito. Easy-easy lang siya. Ganun yung energy niya. So, the World reverse. May pakiramdam to na may hindi natapos. Maaaring may unfinished business sa inyo or para bang gusto pa niyang tapusin.
Para bang, alam mo yun, gusto niyang tapusin kung ano yung sa inyo. Puwedeng walang closure na nangyayari sa inyo rito, eh. Para bang gusto niyang tapusin muna yun sa inyo bago siya mag-moving on or mag-moving forward, gano'n. Para bang gusto niyang klaruhin sa iyo kung wala na ba talaga pag-asa or something na gano'n. Lumalabas ano, yung taong iniisip mo dumaraan kasi siya sa malaking pagbabago dito sa Ace of Wands. Para bang meron siyang mga bagay dito na puwedeng naghihilom or pinapakawalan yung bigat na nararamdaman niya. Bagamat nais niyang magkaroon ng bagong simula ano, mas pinipili muna niyang mag-ingat. Nag-iisip ng mabuti. Para bang inuuna muna niya yung katatagan ng buhay niya, gano'n. Puwede nagpapahiwatig din dito na hindi pa ganap na ayos o natatapos yung connection ninyo. Kaya maaaring may pakiramdam siya na alam mo yun, may mga emosyon na hindi pa lubos na naliliwanagan, okay? So, tingnan natin itong shamanic healing, kung ano pa yung gustong sabihin. Ano yung energy pa ng person mo. So, kukuha tayo nito. It's all good. Tingnan natin kung ano yung healing energy. Meron ditong inner journey. Slow but steady. Reunion soul. New day. Honoring your energy. So, dito, no, it's all good. Kumbaga may advice lang para sa'yo dito, no, sa it's all good, merong healing energy and inner journey. Kung titingnan, para tong spiritual interpretation, ano. So, para ba tong self-reflection or pwedeng meron tong gustong ipahiwatig sa'yo, no? Kasi dito sa it's all good, para bang pinapaalala ng card na to na kahit, alam mo yun, magulo yung nangyayari sa inyo or mabagal yung sitwasyon nyo ngayon, ano, merong mas malaking dahilan kung bakit nangyayari ito lahat, ano. So, magtiwala ka lang sa process, ano. Kasi dito sa healing energy, malakas kasi yung energy ng pagpapagaling. So, pwedeng pareho kayo or isa sa inyo ay unti-unti nang naghihilo mula sa mga nakaraang sugat or sa mga emotional na nararamdaman nyo, no? So, ipagpatuloy nyo to kasi nakikitaan ko dito, andito kayo sa journey na kailangan nyo maghilom sa isa't isa. So, dito sa inner journey, no, yung iba sa inyo pwedeng binibigyan dito na magtuon muna, okay? Or pwede rin isa sa inyo mas nakatuon, yung bang mas nakatuon dun sa taong iniisip mo kaysa sa kanyang sariling paglalakbay, okay? Kumbaga dito, no, para bang nagsusuri siya sa sarili or pwede rin sinusubukan ng tao na to na unawain yung tunay niyang nararamdaman or pwede rin iminumungkahi dito na pagtuunan mo yung inner journey mo kaysa magtuon ka muna dun sa isa. Okay? So, dito sa slow and steady but steady, ano, kumbaga, no, sinasabihan ka dito, huwag mong asahan yung mabilis na pag-usad. Yung process kasi mabagal to, pero may pagkakataong maging mas matatag at pangmatagalan kahit mabagal. Alam mo yon? So, nakikitaan ko lang dito sa Reunion of Souls. Para ba to nagpapahiwatig na pwedeng may posibilidad ng muling pagkikita? Kung may kita mo may dalawang ibon dito. Yung isang pupunta dito sa isa. Para bang merong reconnecting na mangyayari or pwede ring
yung tipong pagkakaroon yan. Meron ditong pagkakaroon ng pwedeng mahalagang usapan or pwede ring sabihin na, ayan, pasensya na sa ugong ng tricycle, or mahalagang usapan or pwede ring reconnecting pero nakikitaan ko dito pwedeng sa tamang panahon. Pero hindi rin naman to garantiya na mangyayari, ngunit para bang pinakikita nito na yung bang manatili ka sa antas ng spiritual na pagninilay mo. Okay? Para bang ikaw, bilang ikaw, kasi lumabas yung inner journey, parang alamin mo, okay? Dapat magkaroon ka ng sariling pagninilay-nilay mo din sa sitwasyong kinakaharap mo. Pwede rin yung reunion of soul, pwedeng matagpuan mong muli yung sarili mo, pwede rin yun sa spiritual interpretation, Pero ganun pa man, kasi lumabas itong new day and honoring your energy. Kumbaga sa new day, parang bagong simula, bagong pag-asa pagkatapos ng isang mahirap na pagsubok, isang mahirap na yugto. Para bang may pagkakataon dito na magsimula ka muli ng mas may malinaw na pananaw sa buhay. So kung biglaan kang makakita ng isang tutubi, sumisimbolo to ng bagong simula, okay? Yung bang hindi mo inaasahan, biglang may dumapo sa bahay nyo na tutubi or meron kang nakitang tutubi, minumungkahi sa iyo or pwede rin isa rin tong sign na bagong simula, bagong pag-asa yung paparating sa iyo, okay? So, honoring your energy. Ito kasi yung alam mo yon, pinakamagandang mensahe. Kasi ino-honor mo yung energy mo. Para bang sinasabihan ka dito na unahin mo yung sarili mong kapayapaan at unahin mo yung sarili mong energy. Huwag hayaang umikot lang yung mundo mo sa paghihintay sa ibang tao. Kapag inalagaan mo kasi yung sarili mo, mas nagiging malinaw rin yung direksyon ng connection na naghihintay sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko dito, merong healing na mangyayari sa'yo. Mabagal man to, pero may positibong pag-unlad. Alam mo yon. So, may posibilidad din ng bagong simula yung magaganap sa'yo. Tugma rin dito sa tarot mo. Maging dito din sa oracle card, Pareho sila. Okay, so nakikitaan ko dito yung parang nagpapakita dito na may pinagdaraanan ka sa taong iniisip mo. Pero nasa process ka na ng paghihilom. So yung pinaka mahalagang payo lang naman dito sa reading na ito, kailangan mong manatiling kalmado. Magtiwala ka sa tamang timing at pahalagahan mo yung sarili mong kapayapaan habang, alam mo yon, hinahayaan yung pangyayari na umusad ng natural, okay? So, minumungkahi dito na magtuon ka sa sarili mong journey, sa sarili mo, enerhiya, okay? Kasi positibo yung pag-unlad na magaganap sa'yo. Ito lang yung nakikita ko, Ayan. Thank you for watching. Love and peace.